Mang kabanata. Pinagaling ni Jesus ang isang lalaki sa Bethesda. Pagkatapos nito, pumunta si Jesus sa Jerusalem upang dumalo sa isang pista ng mga Hudyo. Sa isang pintuan ng lungsod ng Jerusalem kung saan idinadaan ang mga tupa ay may paliguan na ang tawag sa wikang Hebreo ay Bethesda. Sa paligid nito ay may 5 silungan kung saan nakahiga ang maraming may sakit, mga bulag, pilay at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig dahil paminsan-minsan may isang anghel ng Diyos na bumababa at kinakalawkaw ang tubig. Ang unang makalusong sa tubig pagkatapos makalawkaw ng anghel ay gumagaling, kahit ano pa ang kanyang sakit. May isang lalaki roon na 38 taon nang may sakit. Nakita ni Jesus ang lalaki na nakahiga roon at nalaman niyang matagal na itong may sakit. Kaya tinanong siya ni Jesus, "Gusto mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Gusto ko po sana, pero walang tumutulong sa aking lumusong sa tubig kapag kinakalawkaw na ito. Sa tuwing papunta pa lang ako, nauunahan na ako ng iba." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Tumayo ka, buhatin mo ang higaan mo at lumakad." Agad na gumaling ang lalaki. Binuhat niya ang higaan niya at lumakad. Nangyari ito sa araw ng pamamahinga. Kaya sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo sa taong pinagaling, "Hindi ba't araw ng pamamahinga ngayon? Labag sa kautusan ang pagbubuhat mo ng higaan." Pero sumagot siya, "Ang taong nagpagaling sa akin ang nag-utos na buhatin ko ito at lumakad." Tinanong nila siya, "Sino ang nag-utos sa iyong buhatin ang higaan mo at lumakad?" Pero hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, dahil nawala na si Jesus sa dami ng tao. Hindi nagtagal, nakita ni Jesus sa templo ang taong pinagaling niya, at sinabihan, "O magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkasala pa, at baka mas masama pa ang mangyari sa iyo." Umalis ang lalaki at pumunta sa mga pinuno ng mga Hudyo. Sinabi niya sa kanila na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Kaya mula noon, sinimulang usigin ng mga pinuno ng mga Hudyo si Jesus, dahil nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Pero sinabihan sila ni Jesus, "Patuloy na gumagawa ang aking Ama, kaya patuloy din ako sa paggawa." Dahil sa sinabing ito ni Jesus, lalong sinikap ng mga pinuno ng mga Hudyo na patayin siya. Sapagkat hindi lang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, kundi tinawag pa niyang sariling Ama ang Diyos, at sa gayoy ipinapantay ang sarili sa Diyos. Ang kapangyarihan ng anak ng Diyos. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ako na anak ng Diyos ay walang magagawa kung sa sarili ko lang, kundi ginagawa ko lang ang nakikita ko na ginagawa ng aking Ama. Kaya kung ano ang ginagawa ng Ama, ay siya ring ginagawa ko bilang anak. Minamahal ng Ama ang anak, kaya ipinapakita niya sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga bagay na ito ang mga gawain ipapakita niya sa akin, na gagawin ko para mamangha kayo. Kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay at binibigyang buhay ang mga ito, ganoon din naman binibigyang buhay ng anak ang sino mang gusto niyang bigyan ito. Hindi ang Ama ang hahatol sa mga tao, kundi ako na kanyang anak, dahil ibinigay niya sa akin ang lahat ng kapangyarihang humatol, upang parangalan ng lahat ang anak, tulad ng pagpaparangal nila sa Ama. Kaya ang hindi nagpaparangal sa anak, ay hindi rin nagpaparangal sa Ama na nagsugo sa kanya. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang sumusunod sa aking mga salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, sapagkat inilipat na nga siya sa buhay mula sa kamatayan. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Darating ang panahon at dumating na nga, na maririnig ng mga patay ang salita ng anak ng Diyos, at ang makinig sa kanya ay mabubuhay. May kapangyarihan ng Ama na magbigay ng buhay. Ganoon din naman, may kapangyarihan ako na kanyang anak na magbigay ng buhay, dahil binigyan niya ako ng kapangyarihang ito. Ibinigay din niya sa akin ang kapangyarihang humatol, dahil ako ang anak ng tao. Huwag kayong magtaka tungkol dito, dahil darating ang panahon na maririnig ng lahat ng patay ang aking salita, at babangon sila mula sa kanilang libingan. Ang mga gumawa ng mabuti ay bibigyan ng buhay na walang hanggan,
at ang mga gumawa ng masama ay parurusahan. Ang mga nagpapatotoo kay Jesus. Sinabi pa ni Jesus, "Wala akong magagawa kung sa sarili ko lang. Humahatol nga ako, ngunit ang aking paghatol ay ayon lamang sa sinasabi ng aking Ama. Kaya makatarungan ang hatol ko, dahil hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ngayon, kung ako lang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, magduda kayo sa sinasabi ko. Ngunit may isang nagpapatotoo tungkol sa akin, at alam kong totoo ang kanyang sinasabi. Maging si Juan na tagapagbautismo ay nagpatotoo tungkol sa akin. At sinabi niya sa inyo ang katotohanan na magsugo kayo ng ilang tao upang tanungin siya. Binanggit ko ang tungkol kay Juan, hindi dahil sa kailangan ko ang patotoo ng isang tao, kundi upang sumampalataya kayo sa akin at maligtas. Si Juan ay tulad ng isang ilaw na nagliliwanag, at lubos kayong nasiyahan sa liwanag niya sa inyo, kahit saglit lang. Ngunit may nagpapatotoo pa tungkol sa akin na higit pa kay Juan. Ito'y walang iba kundi ang mga ipinapagawa sa akin ng Ama. Ito ang nagpapatunay na ang Ama ang nagsugo sa akin. At ang Amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Kailanman ay hindi nyo narinig ang tinig niya o nakita ang anyo niya, at hindi nyo tinanggap ang kanyang salita, dahil hindi kayo sumasampalataya sa akin na kanyang sugo. Sinasaliksik nyo ang kasulatan sa pag-aakala na sa pamamagitan nito'y magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Ang kasulatan mismo ang nagpapatotoo tungkol sa akin, pero ayaw ninyong lumapit sa akin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ko hinahangad ang papuri ng mga tao. Kilala ko talaga kayo at alam kong wala sa mga puso ninyo ang pagmamahal sa Diyos. Naparito ako sa pangalan ng aking Ama, ngunit ayaw ninyo akong tanggapin. Pero kung may dumating sa sarili niyang pangalan ay tinatanggap ninyo siya, paano kayo sasampalataya sa akin kung ang papuri lang ng kapwa ang hangad ninyo at hindi ang papuri ng nag-iisang Diyos? Huwag ninyong isipin na ako ang mag-aakusa sa inyo sa harap ng Ama. Si Moises na inaasahan ninyo ang siyang mag-aakusa sa inyo. Dahil kung totoong naniniwala kayo kay Moises, maniniwala rin kayo sa akin. Dahil si Moises mismo ay sumulat tungkol sa akin. Ngunit kung hindi kayo naniniwala sa mga isinulat niya, paano kayo maniniwala sa mga sinasabi ko? Ang nagpapatotoo tungkol sa akin, pero ayaw ninyong nakabanata. Pinakain ni Jesus ang 5,000 tao. Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa lawa ng Galilea, na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao, dahil nakita nila ang mga himalang ginawa niya sa pagpapagaling ng mga may sakit. Umakyat si Jesus at ang mga tagasunod niya sa isang bundok at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng mga Hudyo na tinatawag na pista ng paglampas ng anghel. Nang tumingin si Jesus, nakita niya ang napakaraming taong papalapit sa kanya. Tinanong niya si Felipe, "Saan tayo makakabili ng pagkain para pakainin ang mga taong ito?" Tinanong niya ito upang subukan si Felipe, kahit alam na niya ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Sa dami po nila, ang 8 buwan na sahod ng isang tao ay hindi sapat para pakainin ng kahit tigkakaunti ang bawat isa." Sinabi naman ng isa sa mga tagasunod niyang si Andres na kapatid ni Pedro, "May isang batang lalaki rito na may 5 tinapay at 2 isda, pero kakasya ba naman ito sa dami ng tao?" Sinabi ni Jesus, "Paupuin ninyo ang mga tao." Umupo naman ang mga tao dahil madamo sa lugar na iyon. Ang bilang ng mga lalaki lang ay mga 5,000 na. Kinuha ni Jesus ang tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos ipinamahagi ito sa mga tao. Ganoon din ang ginawa niya sa isda, at nabusog ang lahat. Pagkakain nila, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, "Tipunin niyo ang lahat ng natira, para walang masayang." Tinipon nga nila ang natira mula sa 5 tinapay na ipinakain sa mga tao, at nakapuno sila ng 12 basket. Nang makita ng mga tao ang himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Siguradong ito na nga ang propetang hinihintay nating darating dito sa mundo."
Alam ni Jesus na balak ng mga taong kunin siya at sapilitang gawing hari, kaya umalis siya roon at muling umakyat ng mag-isa sa bundok. Lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Nang gumagabi na, nagpunta ang mga tagasunod ni Jesus sa tabi ng lawa. Madilim na at wala pa rin si Jesus, kaya sumakay na sila sa isang bangka at tumawid papuntang Kapernaum. At habang tumatawid sila, nagsimulang lumakas ang hangin at lumaki ang mga alon. Nang nakasagwa na sila ng mga 6 o 5 kilometro, nakita nila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig, papalapit sa kanilang bangka, at natakot sila. Pero sinabi sa kanila ni Jesus, "Ako ito, huwag kayong matakot." Kaya pinasakay nila si Jesus sa bangka at nakarating agad sila sa kanilang pupuntahan. Hinanap ng mga tao si Jesus. Kinabukasan, naroon pa ang mga tao sa kabila ng lawa, kung saan sila kumain ng tinapay matapos magpasalamat ng Panginoon. Alam nilang iisa lang ang bangka roon ng gabing iyon, at iyon ang sinakyan ng mga tagasunod ni Jesus. Alam din nilang hindi kasamang umalis si Jesus ng mga tagasunod niya. Samantala, may dumating na mga bangka galing sa Tiberias at dumaong malapit sa kinaroroonan ng mga tao. Nang mapansin ng mga tao na wala na roon si Jesus at ang mga tagasunod niya, sumakay sila sa mga bangkang iyon at pumunta sa Kapernaum para hanapin si Jesus. Ang pagkaing nagbibigay buhay. Pagdating ng mga tao sa Kapernaum, nakita nila si Jesus at tinanong, "Guro, kailan pa po kayo dumating dito?" Sumagot si Jesus sa kanila, "Ang totoo, hinahanap niyo ako hindi dahil sa mga nakita ninyong himala, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Huwag kayong magtrabaho para lang sa pagkaing nasisira, kundi para sa pagkaing hindi nasisira at nakapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ako na anak ng tao ang siyang magbibigay sa inyo ng pagkaing ito, dahil ako ang binigyan ng Ama ng kapangyarihang magbigay nito." Kaya tinanong ng mga tao si Jesus, "Ano po ang dapat naming gawin upang masunod namin ang ipinapagawa ng Diyos?" Sumagot si Jesus, "Ito ang ipinapagawa ng Diyos sa inyo. Manampalataya kayo sa akin na isinugo niya." Nagtanong ang mga tao, "Anong himala po ang maipapakita niyo para manampalataya kami sa inyo? Ang ating mga ninuno ay kumain ng mana noong nasa ilang sila, sapagkat ayon sa kasulatan, binigyan sila ni Moises ng tinapay na mula sa langit." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Hindi si Moises ang nagbigay sa mga ninuno ninyo ng tinapay mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay mula sa langit. Sapagkat ang tinapay na ibinibigay ng Diyos ay walang iba kundi siya na bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa mga tao sa mundo." Sinabi ng mga tao, "Palagi niyo po kaming bigyan ng sinasabi niyong tinapay." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang sinumang lumalapit at sumasampalataya sa akin ay hindi na magugutom o mauuhaw kailanman. Ngunit gaya ng sinabi ko sa inyo, ayaw ninyong manampalataya sa akin, kahit nakita na ninyo ang mga himalang ginawa ko. Ang lahat ng taong ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin, at hindi ko itataboy ang mga lumalapit sa akin. Sapagat naparito ako mula sa langit hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban ng aking Amang nagsugo sa akin. At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na huwag kong pabayaang mawala ang kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin. Sa halip ay bubuhayin ko silang muli sa huling araw. Sapagkat kalooban ng aking Ama na ang lahat ng kumikilala at sumasampalataya sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at bubuhayin ko silang muli sa huling araw." Samantala, nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sinabi ni Jesus na siya ang tinapay na mula sa langit. Kaya sinabi nila, "Hindi ba't si Jesus lang naman yan na anak ni Jose? Bakit sinasabi niyang bumaba siya mula sa langit? Samantalang kilala natin ang mga magulang niya." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong magbulong-bulungan. Walang makakalapit sa akin maliban kung papalapitin siya ng Amang nagsugo sa akin. At ang mga lalapit sa akin ay bubuhayin kong muli sa huling araw. Ayon sa isinulat ng mga propeta, tuturuan silang lahat ng Diyos. Kaya ang lahat ng nakikinig at natututo sa Ama
ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Ako lang na nagmula sa Diyos Ama ang nakakita sa Kanya. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Dahil ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang mga ninuno ninyo noong nasa ilang sila. Ngunit namatay din silang lahat. Pero narito ang tinapay na mula sa langit, at hindi na mamamatay ang sino mang kumain nito. Ako ang tinapay na mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito. Sapagkat ang ibibigay kong tinapay para magkaroon ng buhay na walang hanggan ng mga tao sa mundo ay walang iba, kundi ang aking katawan. Nagtalo-talo ang mga Hudyong nakikinig kay Jesus. Sinabi nila, paano maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang katawan para kainin? Sinabi ni Jesus sa kanila, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Malibang kainin ninyo ang katawan ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero ang kumakain ng aking katawan at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at bubuhayin ko siyang muli sa huling araw. Sapagkat ang aking katawan ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking katawan at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin, at ako naman sa kanya. Ang Diyos Amang nagsugo sa akin ang pinagmumulan ng buhay, at dahil sa kanya ay nabubuhay ako. Ganoon din naman ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ako ang tinapay na mula sa langit. Hindi ito tulad ng mana na kinain ng inyong mga ninuno, dahil namatay pa rin sila kahit kumain sila noon. Ngunit ang sinumang kumain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Sinabi ni Jesus sa mga bagay na ito nang nangangaral siya sa sambahan ng mga Hudyo sa Capernaum. Ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Nang marinig iyon ng mga tagasunod ni Jesus, marami sa kanila ang nagsabi, mabigat ang itinuturo niya. Sino ang makakatanggap nito? Kahit na walang nagsabi sa kanya. Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang mga tagasunod niya dahil sa mga itinuro niya. Kaya sinabi niya sa kanila, hindi ba ninyo matanggap ang mga sinabi ko? Paano pa kaya kung makita ninyo ako na anak ng tao na pumapaitaas pabalik sa aking pinanggalingan? Ang banal na espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay mula sa espiritu at nakakapagbigay buhay. Pero may ilan sa inyo na hindi sumasampalataya. Sinabi ito ni Jesus dahil alam niya sa simula pa kung sino ang mga hindi sumasampalataya at kung sino ang magtatraidor sa kanya. Ito ang dahilan kaya sinabi ko sa inyong walang makakalapit sa akin malibang ipahintulot ng Ama. Dagdag pa ni Jesus. Mula noon, marami sa mga tagasunod niya ang tumalikod at hindi na sumunod sa kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12 apostol, kayo ba? Gusto rin ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Kayo lang ang may mensaheng nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sumasampalataya kami sa inyo at alam naming kayo ang banal na sugo ng Diyos. Sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ba't pinili ko kayong 12? Pero ang isa sa inyo ay Diablo. Ang tinutukoy ni Jesus ay si Judas na anak ni Simon Iscariote. Dahil kahit kabilang si Judas sa 12 apostol, tatraidorin niya si Jesus sa bandang huli. Ikapitong kabanata. Si Jesus at ang kanyang mga kapatid. Pagkatapos nito, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niyang pumunta sa Judea dahil gusto siyang patayin ng mga pinuno ng mga Hudyo roon. Nang malapit na ang pista ng mga Hudyo na tinatawag na pista ng pagtatayo ng mga kubol, sinabi ng mga kapatid ni Jesus sa kanya, bakit hindi ka umalis dito at pumunta sa Judea para makita ng mga tagasunod mo ang mga ginagawa mo? Dahil walang taong gumagawa ng patago kung gusto niyang sumikat. Gumagawa ka na rin lang ng himala, ipakita mo na sa lahat. Sinabi ito ng mga kapatid ni Jesus dahil kahit sila ay hindi sumasampalataya sa kanya. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, hindi pa ngayon ang panahon para sa akin.
Pero kayo, pwede niyong gawin kahit anong oras ang gusto ninyo. Hindi sa inyo napupuot ang mga taong makamundo. Ngunit sa akin sila napupuot dahil inilalantad ko ang kasamaan nila. Kayo na lang ang pumunta sa pista. Hindi ako pupunta dahil hindi pa ito ang panahon ko. Pagkasabi niya nito, nagpaiwan siya sa Galilea. Pumunta si Jesus sa pista. Pagkaalis ng mga kapatid ni Jesus papunta sa pista, pumunta rin si Jesus, pero palihim. Doon sa pista, hinahanap siya ng mga pinuno ng mga Hudyo. Nasaan kaya siya? Tanong nila. Maraming bulong-bulungan ng mga tao tungkol kay Jesus. May nagsasabi, mabuti siyang tao. Sabi naman ng iba, hindi, niloloko lang niya ang mga tao. Pero walang nagsasalita tungkol sa kanya ng hayagan dahil sa takot sa mga pinuno ng mga Hudyo. Nang kalagitnaan na ng pista, pumunta si Jesus sa templo at nangaral. Namangha sa kanya ang mga pinuno ng mga Hudyo at sinabi nila, paano niya nalaman ang mga bagay na ito? Gayong hindi naman siya nakapag-aral. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, hindi galing sa akin ang mga itinuturo ko, kundi sa nagsugo sa akin. Malalaman ng sino mang gustong sumunod sa kalooban ng Diyos kung ang itinuturo ko'y galing nga sa Diyos o sa akin lang. Ang nagtuturo ng mula sa sarili niyang karunungan ay naghahangad lang na papurihan siya. Ngunit ang naghahangad na papurihan ng nagsugo sa kanya ay tapat at hindi sinungaling. Hindi ba't ibinigay sa inyo ni Moises ang kautusan? Ngunit wala ni isa man sa inyo ang sumusunod sa kautusan. Dahil kung sinusunod ninyo ang kautusan, bakit gusto niyo akong patayin? Sumagot ang mga tao, sinasaniban ka na siguro ng masamang espiritu. Sino naman ang gustong pumatay sa iyo? Sinabi sa kanila ni Jesus, nagtaka kayo dahil may pinagaling ako noong araw ng pamamahinga. Hindi ba't ibinigay sa inyo ni Moises ang utos tungkol sa pagtutuli? Hindi ito nagmula kay Moises, kundi sa mga nauna pang mga ninuno. At dahil dito tinutuli niyo ang bata kahit sa araw ng pamamahinga. Ngayon, kung tinutuli niyo nga ang bata sa araw ng pamamahinga, para hindi masuway ang utos ni Moises, bakit kayo nagagalit sa akin dahil pinagaling ko ang isang tao sa araw ng pamamahinga? Huwag kayong humusga ayon lang sa nakikita ninyo, kundi humusga kayo ayon sa nararapat. Nagtanong ang mga tao kung si Jesus nga ba ang Kristo. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, hindi ba ito ang taong gustong patayin ng mga pinuno natin? Pero tingnan ninyo, lantaran siyang nangangaral at walang sinasabi ang mga pinuno laban sa kanya. Baka kinikilala na nilang siya ang Kristo, pero alam natin kung saan siya nanggaling. Pero ang Kristo na darating ay walang nakakaalam kung saan siya manggagaling. Habang nagtuturo si Jesus sa templo, sinabi niya ng malakas, totoo bang kilala ninyo ako at kung saan ako nanggaling? Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan. Ang tunay na Diyos ang nagsugo sa akin. Pero hindi ninyo siya kilala. Kilala ko siya dahil nanggaling ako sa Kanya. At siya ang nagsugo sa akin. Dahil sa mga sinabing ito ni Jesus, gusto na sana siyang dakpin ng mga pinuno ng mga Hudyo. Pero walang humuli sa Kanya dahil hindi pa ito ang oras niya. Sa kabila nito, marami pa rin sa mga tao ang sumampalataya sa Kanya. Sinabi nila, siya na nga ang Kristo, dahil walang makakahigit sa mga himalang ginagawa niya. Inutusan ang mga gwardiya sa templo na dakpin si Jesus. Narinig ng mga Pariseyo ang usap-usapan ng mga tao tungkol kay Jesus. Kaya inutusan nila at ng mga namamahalang pari ang mga gwardiya sa templo na dakpin si Jesus. Sinabi ni Jesus, sandali niyo na lang akong makakasama, at pagkatapos nito ay babalik na ako sa nagsugo sa akin. Hahanapin niyo ako, pero hindi niyo makikita, dahil hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Nagtanungan ang mga pinuno ng mga Hudyo, saan kaya niya balak pumunta, at hindi na raw natin siya makikita? Pupunta kaya siya sa mga lugar ng mga Griego, kung saan nagsipangalat ang mga kapwa nating Hudyo para mangaral sa mga Griego? Bakit kaya niya sinabing, hahanapin ninyo ako ngunit hindi ninyo ako makikita,
dahil hindi kayo makakapunta sa aking pupuntahan. Ang tubig na nagbibigay buhay. Nang dumating ang huli at pinakamahalagang araw ng pista, tumayo si Jesus at sinabi ng malakas, "Ang sinumang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Sapagkat sinasabi sa kasulatan na dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay mula sa puso ng sumasampalataya sa akin." Ang tubig na tinutukoy ni Jesus ay ang banal na Espiritu na malapit ng tanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya. Hindi pa na ipagkakaloob ang banal na Espiritu ng panahong iyon dahil hindi pa nakabalik sa langit si Jesus. Ang paniniwala ng mga tao tungkol kay Jesus. Maraming tao ang nakarinig sa sinabing iyon ni Jesus at sinabi ng ilan sa kanila, "Siya na nga ang propeta na hinihintay natin." Sinabi naman ng iba, "Siya na nga ang Kristo." Pero may nagsabi ring, "Hindi siya ang Kristo, dahil hindi maaari manggaling ang Kristo sa Galilea. Hindi ba't sinasabi sa kasulatan na ang Kristo ay manggagaling sa lahi ni Haring David at ipapanganak sa Bethlehem na bayan ni David?" Kaya iba-iba ang paniniwala ng mga tao tungkol kay Jesus. Gusto ng ilan na dakpin siya, pero walang humuli sa kanya. Ayaw maniwala ng mga pinuno ng mga Hudyo kay Jesus. Bumalik ang mga guwardiya ng templo sa mga namamahalang pari at mga pariseyo na nag-utos sa kanila na dakpin si Jesus. Tinanong sila ng mga ito, "Bakit hindi ninyo siya dinala rito?" Sumagot sila, "Ngayon lang po kami nakarinig ng katulad niyang magsalita." Sinabi ng mga pariseyo, "Kung ganoon, pati kayo ay naloko na rin ng taong iyon. May nakita na ba kayo mga pinuno o mga pariseyong sumasampalataya sa kanya? Wala. Mga tao lang na walang alam sa kautusan ni Moises ang sumasampalataya sa kanya. Sumpain sila ng Diyos." Isa sa mga pariseyong naroon ay si Nicodemus, na minsang dumalaw kay Jesus. Sinabi niya sa mga kasamahan niya, "Hindi ba't labag sa kautusan natin na hatulan ng isang tao hanggat hindi siya nalilitis at inaalam kung ano ang ginawa niya?" Sumagot sila kay Nicodemus, "Taga Galilea ka rin ba? Magsaliksik ka sa kasulatan at makikita mong walang propetang nanggagaling sa Galilea." Pagkatapos nito, nag-uwian na silang lahat.